O, diba? Ito lang naman eh. Yung mga ganitong update lang sana yung gusto ko. Kahit isang beses lang sa isang buwan. Or isang beses sa isang linggo. Pero hindi niyo magawa. Alam niyo kung bakit? Ina-update niyo lang ako kapag i-update niyo lang ako para malaman kung nagpadala na ba ako. Yun yung masakit eh. Pero naiintindihan ko mga anak. Sobrang naiintindihan ko kung bakit kayo nagkakaganyan. Pero ako hindi niyo ako naiintindihan. Sobrang sakit sa loob ko na habang pinapanood kayo na hindi ko gusto yung mga nakikita ko, na yung mga bagay na gusto kong meron kayo, na yung mga oras na gusto ko ako yung nagbibihis sa inyo, nagpapakain, nagluluto. Kasama kayo magsimba tuwing linggo. Bawat araw, lagi kong iniisip yun. Pero sa ganitong paraan lang sana. Ito lang yung hinihiling ko sa inyo na pag natapos yung maghapon ko, okay na ako ulit. Kasi alam kong okay lang kayo. Pero wala eh. Pinamukha niyo sa akin kung gaano ako katanga. Sobra niyo akong inaabuso. Yung tipong nagdidesisyon kayo ng kayo lang. Yung bawat plano ko na hindi niyo sinusunod. Yung bawat salita ko na para sa inyo lang din naman. Na ginagawa niyong masama. Kaya sana, kung dumating man yung time na magkita-kita pa tayo. Sana bigyan niyo naman si mama ng chance na maramdaman ko na mga anak ko pa kayo. Kasi ang hirap. Sobrang hirap. Sa bawat araw ko, alos gusto ko lang kayong makita, makasama. Kaya pagpasensyahan niyo si mama ha. Kung sa ngayon napagod ako, kung sa ngayon nakaramdam ako ng panghihina, kung sa ngayon talagang bumibigay na ako, hindi na kaya ng utak ko. Awang-awa na ako sa sarili ko. Akala ko kasi kapag sinunod ko kayo, ginawa ko yung mga gusto nyo, magiging maayos na tayo. Akala ko, bawat hinanain nyo, kapag nasunod ko, okay na. Pero hindi pala. Sakit lang kasi. Ayoko kayong sisihin. Sinisisi ko yung sarili ko kasi bakit kailangan mangyari pa yung ganito kung kailan malalaki na kayo. At ayoko nang ulitin sa inyo yung mga nasabi ko na basta sobrang sakit. Hindi niyo alam kung ano yung pakiramdam na gusto ko kayong kasama.
Gusto ko lahat ng nakakain ko, nakakain niyo. Gusto ko lahat ng hindi ko naranasan nung bata ako, maranasan niyo. Gusto ko yung nagmamahalan lang kayo magkakapatid. Yun lang naman yung hinihiling ko lagi. Lagi kong hinihiling sa inyo na magmahalan kayo dahil hindi ko yun naramdaman sa mga kapatid ko. Maliban kay Daddy, maliban kay Kuya Nanding, alam ko na nakagawa siya ng hindi maganda pero ang kaaway. Kaya pala dumating tong word sa akin na don't ask why. Alam nyo, sa dami kong tanong, ngayon ko lang na-realize na huwag ako magtanong. Kasi lahat ng to may proseso. Kaya pala, sa bawat saya ko, laging may kasunod na ganito. So anyway, ayokong gawin yung mga naiisip ko pero siguro hindi nyo may iintindihan hanggat patuloy ako nagpapauto sa inyo. Kaya this time, tulad ng sinabi nyo, na baka isang araw, nagsisi ako dahil wala na kayo. Sobrang tagal na. Sobrang tagal ko nang sinisisi yung sarili ko na paulit-ulit. Lagi kong tinatanong kung bakit kailan nagbabago ako, ganito nangyayari. Akala nyo masaya ako na lumalayo, iniiwan kayo habang kayo nagpapakahirap. Nasa bawat padala ko, alam kong hindi nyo nakakain yung gusto kong pakain sa inyo. Dahil hindi sapat, laging paulit-ulit yung sinasabing kulang. Hindi ko alam kung hanggang saan pa. Pero, ngayon, na-realize ko na kahit anong pilit ko, darating talaga yung araw na ganito. At hindi ko lang talaga lubusang maisip na pagkatapos ko kayong pagkatiwalaan, ganito yung ipaparanas niya sa akin. Material, pera, nakukuha pa yan eh. Dahil kahit pa paano, binibigyan pa ako ng lakas ng Panginoon. At sobrang nagpapasalamat ako at hindi ako magsasawang paulit-ulit sabihin ng pangalan ng Panginoon na kahit lagi niyong sinasabi sa akin na pasimba-simba pa ako, padasal-dasal, pero hindi ako nagbabago. Hindi niyo nakikita yon dahil puro mali ang nakikita niyo. Puro nakaraan na ang nakikita niyo. Akala ko pa naman, ngayon may mga isip na kayo, mas maiintindihan niyo kung bakit kailangan kong lumayo para mabuhay kayo, mapag-aral kayo, maibigay yung mga gusto niyo. Pero wala eh. Kaya yan, kita niyo, diba? Ngayon ko lang ilalabas. Lagi lang yan nakasave. Kasi paulit-ulit ko pinanonood na kahit gustong-gusto ko kayong tulungan sa pag-aaral, na ako mismo yung magtuturo sa inyo kung ano yung pwedeng isagot. Hindi ko magawa kasi nga nandito ako sa malayo, pero pwede naman sanang gawin dahil may connection. Pero kayo yung lumalayo. Nilalayuan niyo ako na hindi ko alam kung bakit. Ayun nga, di ba? Don't ask why nga daw, di ba?
Kaya pala, nakakatuwa lang, no? Kasi, ay, hindi ko na kailangan magtanong talaga. Dahil parusa na rin to ng panahon sa akin, sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko. So, ayoko lang sanang maranasan nyo. Gusto ko sana, lagi kong pinagdarasal yung lalaki kayo matitinong bata. Yung tulad ng dati, malalambig, masunurin. Nakakatuwa lang, no? Kasi dati, nung nasa maruming hanap buhay yung pinapakain ko sa inyo, okay naman. Ngayon, kung kailang malinis na yung pinapakain sa inyo, dumumi naman ang ugali. Sarili kong nanay, sarili kong mga kapatid. Wala na. Daig ko pa namatay. Daig ko pa yung patay na kumikilos pa. Di nyo alam yung nararanasan ko dito. Na dumadaan yung time na babangungutin ka. Gigising kang may luha sa mata. Kakain ka na, alisin mo na malulog sa sama ng loob. Magkakasakit ka na ikaw lang mismo yung gagamot sa sarili mo. Na kahit may sakit ka, kailangan mong kumilos. Grabe. Ay. Kaya eto, siguro, natatawa na lang talaga ako sa sitwasyon ko. Lahat bumabalik na yung mga ginawa ko nun sa mga taong niloko ko. Sana dumating pa yung chance na personal ako makahingi ng tawad sa kanila. Ang gara lang, no? Saka mo nare-realize yung mga pagkakamali mo kapag once na sa'yo na nangyari. Kasi naalala ko lang na kaya pala nararanasan ko to. Kasi wala akong ginawa kundi magpaasa ng tao. Lalo na shoutout kay Monmon. So si pangalan nun? Kumuta ko na. Mabini Arsol. So, isa siyang kwento na nga lang tayo. Medyo okay na rin naman. Ayokong sumakit na yung ulo ko. Mantanga lang no? Kaya tinatanga-tanga nyo lang ako inaabuso nyo ako Pero naiintindihan ko kasi proseso to Kasama to sa mga pwedeng gamitin para sa patuloy na pagbabago. Kasi kung sa sarili lang natin or sa akin base sa akin, kung sarili ko lang hindi ko kayang baguhin ang sarili ko Pero dahil may Panginoon na totoong siyang nakakaalam ng lahat, na kahit hindi ko na ipaliwanag at wala akong panahon para ipaliwanag yung sarili ko sa mga taong makikitid ang utak. Anyway, balik tayo sa stories. So, magkukwento na lang ako, guys. Na baka isang araw kapag may nasa tamang pag-iisip na kayo, maintindihan nyo rin. So, ayun nga. Kaya pala nagkakaganito ako. So, hindi ko na kailangan dapat tanongin pa. Dahil karma is real. Yung ginagawa nyo sa akin is ginagawa ko nga naman kay Monmon nun. So, hindi naman lingid sa inyong mga kaalaman. Alam nyo na yon kung sino siya.
At dumating kasi yung time na talagang hindi ko siya kinakausap kapag walang pera. Tapos sasagutin ko lang yung tawag niya kapag may pera na. So ngayon ko pala nare-realize na talagang sobrang laki ng impact ng balik. Kaya sa mga kayo, katulad ng mga anak, ayoko sanang maranasan nyo Kaya sana isipin nyo na bago nyo gawin is pag-isipan muna. Kasi ako nung wala talaga akong maisip kundi ang sabi ko sa sarili ko, kahit sino basta mahal niya ang mga anak ko, pakikisamahan ko siya. Pero iba pa rin pala talaga pag hindi pa siya para sa'yo. Kasi kahit anong pilit ko, hindi ko talaga magawang mahalin siya. As in, parang diring-diri ako sa sarili ko kapag once na magkasama kami. Na alam ko naman kung gaano kabuti yung tao, pero patuloy ko siyang niloko. Kaya, eto, kinakarma na ako. Ngayon lang, as in ngayon ko lang na-realize na yung pala yung dahilan kung bakit niyo ako pinapahirapan ng ganito. Ito pala yung sinasabing karma. Na alam niyo yun, yung tipong kakausapin mo lang yung isang tao kapag alam mong may mapapakinabangan ka. So, yun. Ganun pala yun. So, shoutout kay Mabini. Sana dumating yung time na mag-collab pa tayo, magkaroon tayo ng time na magkakwentuhan at personal akong humingi ng tawad sa'yo. Pero I know, sobrang bait ng taong yun. Alam kong napatawad niya na ako. Kasi alam kong mabait talaga siya. Kung pwede nga lang siya na lang talaga yung pinakisama ko. Pero ewan ko, hindi ko mapilit yung sarili ko. At lagi ko pinagdadasal sa Panginoon na kung hindi siya, ilayo mo na siya. So, yun. Kumbaga nanawa na siya and then naglaylan na kami parehas. So, ewan ko, balita ko binata pa rin siya. So, sobrang bait lang ng taong yun. Kasi talagang kahit umulan, bumaha, bumagyo, nandyan siya para damayan ako. At syempre may paliwanag naman ako doon. Dahil yung time na ganon is nasa maling trabaho pa tayo. So, ayan, alam nyo naman na ayoko sana talagang malaman nyo na ganon ang naranasan ko. Kaya nga, di ba, pinipilit kong baguhin o pinipilit kong ayusin yung sarili ko para sa inyo. Dahil mga babae kayo at ayaw kong mararanasan nyo yung naranasan ni mama. At ayaw ko sanang manloko din kayo. Dahil, eto, nakikita nyo. Eto talaga yung karma. So ngayon, kapag talaga, ewan ko, sorry nahihiwagaan lang ako kasi ngayon ko lang napagtanto na parang may bumulong sa akin, hoy, minto ka na sa kakaiyak, karma na yan. Alam mo yun, natatawa lang ako kasi, kaya pala hindi na rin ako nagtataka kung bakit ganun ang ginagawa niya sa akin. So, nasasabi to ni mama kung in case na bumalik yung pagmamahal niyo sa akin at ma-realize niyo na yung mga sakripisyo ko is hindi ko sinusumbat sa inyo. Pero, ang ibig ko lang sabihin ay ayokong maranasan yung mga nadaanan ko. Dahil, di ba nga, sabi nila walang magulang na gustong mapahamak ang anak niya. So, siguro kanya-kanya lang ng pagiging magulang. Pero ako noon, since nung alam ko na nagkakaisip na si Ate Princess, siguro mga nasa 10 years old na si ate or 9. Kaya nag-decide na akong huminto sa ganong klase ng trabaho. So, sa mga nakakakilala sa akin dyan, sa mga classmate ko, so shoutout sa inyo. Para bang grabe, no? Instant talaga yung
instant yung sagot kapag yung nanalangin ka talaga at sa puso mo na bakit ganito, tapos may words ka dito mababasa na don't ask why. And then pinarealize sa'yo ng Panginoon na 'di ba, naalala mo si ganito, si ganyan, oh, ayan na yun. At ang dami pa, hindi ko rin alam, hindi ko maiwasan na meron din akong nabibiktima. Na kumbaga gusto nilang makasama ako, gusto nilang maging asawa ako, pero hindi pa ako ready kasi nung time na yun puro pagdududa pa ako na baka isang araw lolokohin mo lang din ako or may gagawin kang hindi maganda sa mga anak ko. Ganon kasama yung isip ko pa noon. Kaya pasensya na kayo sa mga sa mga naloko ko or napakinabangan nyo rin naman ako, di ba? Quits lang yun. Kumbaga ngayon ko lang kasi na ganito pala yung pakiramdam nga, no? So, yun lang. Karma is real nga. Kasi biruin mo tong mga batang to. Di ba yan? Ang sarap-sarap na mga usapan namin yan. Bagong ligo, kakain, bago ko matulog, magkausap kami. Kasi itong mga araw na to, ito yung araw na magpapadala ako sa kanila and then kinabukasan marireceive nila yung pera. Kaya ganun katutok sila sa akin kapag once na ganyang araw na. So, syempre ako naman bilang nanay, nagtataka ako bakit ganun sila sa akin. Na wala naman akong ibang gustong mangyari kundi maging update lang ako sa kanila. Nalalaman ko na nagmamahalan lang sila magkakapatid. At kapag may mga request sila, so pinipilit ko. Minsan pinangungutang ko pa nga, 'di ba? Para lang maibigay sa inyo yung gusto nyo. Ang nakakalungkot lang kasi, ilang beses ko sinabi sa inyo na may hangganan ng lahat. Walang nagtatagal sa mundong to. So, lahat may katapusan. At bilang nanay, syempre, hindi ko rin naman masasabi na forever ko kayong titiisin. Pero, ang akin lang, iintayin kong dumating yung araw na ibalik nyo or gawin nyo yung napakasimpleng hiling ko sa inyo. Napahalagahan nyo ko bilang nanay nyo. At kahit huwag nyo nasuklian yung lahat ng pagod ko, basta makita ko lang kayong mapaayos yung buhay nyo. Makita akong magkakasundo kayo magkakapatid, okay na ako. Sa puso't isip ko, wala akong hinihintay na kapalit sa lahat ng to. Basta makita ko lang na tagumpay kayo sa buhay nyo. Sobrang saya ko na nun. So yan, rumble lang ang kwento kasi nga bigla-bigla lang siya pumapasok sa utak ko na ganun pala yung ganap. So yan. So itong video na to is rumble talaga siya dahil ito yung mga time na magkakausap nga kami dahil syempre may padala na si mama, kukunin na nila or something, may plano sila na kailangan kong gawin or bilhin. So, focus sila. So, anyway, sabi lang, basta, thank you Lord, thank you pa rin kasi pinakalma mo na ako. Naramdaman ko yung presensya mo sa oras na ito. At sobrang nagpapasalamat lang ako dahil sa kabila ng mga problema ko is nakakaya ko pang tumawa. Pero hello, hindi ako nababaliw Siguro sa mga masasamang pag-iisip yan, kala nila nababaliw na ako kasi tawa iyak nga ako, 'di ba? Pero wala lang, nakaka-amaze lang si God kasi nga alam kong malalagpasan ko rin to. At kung nalagpasan ko, is malalagpasan nyo rin. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo na
sana hindi kayo ang magsisi. Kasi 'di ba sinasabi niyo sa akin na sana bandang huli hindi ako magsisi. At paulit-ulit kong ibabalik sa inyo na matagal na akong nagsisi. Kasi biruin nyo, 'di ba? Lumayo tayo, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan, ang pangako niyo, magmamahalan kayo, magiging okay ang lahat, magkakasundo, ganito, ganyan. Pero siguro hindi yun yung line up sa mga buhay natin. So, ang masasabi ko lang sa inyo, kung in case na nakikinig pa kayo at masyado kayo nakikurious kung anong meron ako. So, yan. Update nyo lang ako lagi sa YouTube channel ko at doon ako magpapakaloka na lang habang namimiss kayo. So, pasalamat na lang kayo kasi kahit papano naging okay na kayo. Naranasan nyo na yung matagal nyo nang hinihingi na magkaroon ng papa. So, enjoy nyo yung moment na magkakasama kayo. Dahil lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo kahit nagkakaganito tayo. Sa bawat araw at oras, wala akong ibang iniisip kundi mapaayos kayo. Pero wala, napagod ako ngayon. This month ko nga lang sana hinihiling sa inyo na muna ako magpahinga. Pero hindi pa nga nangyayari yung araw na yon is nagdesisyon na kayo ng inyo. So, ano pa nga bang magagawa ko? Basta, lagi niyong tatandaan na sa isang ngiti at tawag niyo lang, hulihin niyo lang yung kiliti ko, babalik ako sa dati. Dahil hindi ako yung tipo ng tao na nagtatanim naman ng sama ng loob. Ewan ko, basta. Alam nyo guys, habang nire-record ko to, ang dami-daming mga kabalustugan na bumabalik sa utak ko. Ayoko na sanang balikan, pero ito pala yung sagot kung bakit ginagago nyo akong lahat. Kung bakit inaabuso nyo yung kalakasan ko. Kung bakit lagi nyo akong paulit-ulit na binibigyan ng stress. Kasi ito pala yun. Ito na pala yung right time na panahon na para gantihan nila ako. Dininig na ng Panginoon yung panalangin nila na parusahan ako, pahirapan ako, maramdaman ko yung naramdaman nila. So, ito na yun. This is it, pansit. At wish ko lang na sana hindi mangyari sa inyo. At lagi ko pa rin panalangin na magkaroon kayo ng maayos na kalagayan, kalusugan, pag-iisip, at katatagan. Dahil sobrang dami kong pangarap para sa inyo na kahit sa sarili ko hindi ko magawa. Kahit na sa sarili kong pamilya na nawala. Pero kay nanay ang dami pa rin. Kaya lang, sarado pa yung pinto niya para sa akin. Pinagsaraduhan pa ako. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating yung time na pagbubuksan niya ako uli. Dahil walang magulang na nakakatiis sa kanyang anak. So, yun lang. At, ayan, rumble pa rin. Sunday yan, nasa church kayo. So, sobrang sarap sa pakaramdam ng ganyan. Na kahit paulit-ulit yung pag-uusap natin. Parang bumibilis yung takbo ng araw ko dito kapag magkakausap tayo. Kaya lang, pag hindi niyo ako pinapansin, ayun na, halo-halo na yung mga emoting pumapasok sa utak ko. Pero this time, alam ko na yung sagot at kaya naman nakapag-desisyon na ako na hindi ko na ipipilit yung sarili ko sa inyo para lang kausapin ako at bigyan ng panahon. Dahil sobrang naintindihan ko kayo mga anak.
Alam ko na mahirap para sa inyo na mawalan ng mama sa tabi nyo. Walang maggabay, walang pumupunta sa mga meeting sa school nyo. Walang nagsasama at nagsasabi, nagsisharing sa inyo. At hindi ko na yun makokontrol yung mga ugali na mayroon kayo dahil nga ugat kayo ni Kathy. Ay, pero Lord, thank you pa rin Thank you kasi iniingatan mo sila at binibigyan mo sila ng maayos na sitwasyon. Thank you kasi bumabalik na si Teo, nagiging okay na yung pangangatawan niya. At thank you Lord dahil alam kong darating yung araw na magkakasama-sama pa kami uli. Na ilalagay mo kami sa maayos na sitwasyon, lugar na patuloy ka namin sasambahin. At naniniwala ko Lord na hindi ito yung katapusan, na magsasama-sama kami ng may kasiyahan, na sa lungkot at hirap ay patuloy kaming magkakaroon ng magandang pamilya. Alam namin Lord na nasa sinapupunan pa lang kami, ay pinili mo na kami bilang iyong mga alagad, bilang iyong mga anak. At wala kami ibang pinupuri, kundi ikaw lamang Panginoon. Nakaka-amaze lang. Dahil lahat is meron talagang tamang panahon. At kahit nasa kahirapan at sa problemang ito, sobrang nagpapasalamat ako Lord. At humihingi ng kapatawaran at pagkakataon na mabigyan niyo pa po sana ako ng pagkakataon Lord, na maayos ko ang lahat ng kaguluhan. Ay, kita mo? Sobra ako nagtiwala sa'yo, girl. At sobrang bilib ako dahil alam ko na meron akong dugo na nalalantay sa'yo. At alam kong hindi mo hahayaan na mawala rin sa buhay mo si Papa God. Patuloy lang tayo lumapit sa Panginoon, mga anak. Kasi siya lang sa sitwasyon ko, si Lord na lang ang mayroon ako. Alam niyo kung bakit? Dahil ultimo kayo, tinalikuran ako. Mga kapatid ko, nanay ko, mga ilan kong kaibigan, tinalikuran na ako. Hindi man lang ako makamustang hi. Pero okay lang kasi alam ko nasa proseso ako. At hindi ako magpapatinag. Ngayon pa ba? Kung kailan ang layo-layo na narating ko, ngayon pa ba ako susuko? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal.
Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. So, yun lang guys. Thank you so much, Lord. Biruin mo, mula sa sama ng loob, sa iyak, sa pagsisisi, sa panalangin at sa pag-awit, doon mo marirealize kung gaano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya nababaliw man ako sa isipan nyo, pero wala eh. May kanya-kanya tayong personalidad, may kanya-kanya tayong paraan para maunawaan natin kung ano yung mga ay, sorry, 'di ba? Mayroon pang naaantok. Time check, it's 10:47. 9:47. So, ayan, balik tayo sa kwentuhan. Yan naman yung time na sobrang tagal niyang nag-stay ng tapos na pala. So, yun lang. Thank you for watching. It's a rumble video with voice over.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Oh, God. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. This